Alinsangan sa buong bansa magpapatuloy pa rin ngayong araw ng Lunes. At nalalabi ng bansa, patuloy pa rin na makakaranas tayo ng alinsangang panahon pa rin dulot ng isdalis at ilang mga maninitisang kaulapan sa silangan ng bansa. Onset ng winter solstice matatapos na, 2 araw na lang mula ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, March 18, 2024. Ang oras nating Boss Prime Maga ay alas 10:27 na ng umaga. Kaya kahapon ay magpapatuloy pa rin ang matinding alinsangan na natin dahil nga po sa sinasabi natin mga ganitong linggo, third week na po ng March ay asahan na natin ang maalinsangan na at mas maalinsangan at dry na condition ng ating weather systems. At may ituturing na natin yan nitong linggong ito ang pagtatapos na po ng onset ng winter solstice at napasok na po ang vernal equinox natin na kung saan papantay muli ang araw at gabi at may ituturing itong spring sa bandang northern hemisphere at autumn season naman sa may bandang southern hemisphere. Pero ang Pilipinas dahil nasa pagitan kasi ng tropical of dahil ang Pilipinas ay pagitan kasi ng northern hemisphere at equator, so nasa bandang Tropic of Cancer kasi tayo. So wala po tayong maituturing na summer sa Pilipinas, kundi maituturing o matatawag lamang natin na hot dry season sa Pilipinas. Dahil namamagitan lang tayo doon at hindi eksaktong nasa Northern Hemisphere kasi ang pwesto ng Pilipinas. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro, a few clouds pa rin ang iira sa atin sa Pilipinas at inasahan natin na maalinsangan ang mararanasan natin ngayong araw at simula po kahapon ay patuloy na mas maalinsangan at matuyo ang nararanasan na po ng iba't ibang panig ng mga kababayan natin ayon sa mga pinupost nila sa ating Facebook page. Pero dahil lang medyo overcast tayo, gloomy, klaro, a few clouds sa amin sa Caloocan at makikita sa live CCTV snapshots, kani-kanina lamang ay medyo may araw at medyo overcast nga ang makikita dito sa aming live CCTV snapshots. Pero asahan sa maghapon ang mataas na temperatura, maalinsangan at iniasahan pa rin ng medyo maaraw despite na may mga partly cloudy tayo sa Metro Manila. Sa lowest temperature na natala na weather station, kanina ng 5:50 AM, nakapagtala tayo ng 26.5 degrees Celsius na pinakamababang temperatura. Kahapon, nakapagtala kami ng 34.1 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 3:17 PM. Ibig sabihin, pumitik sa mahigit sa 40 degrees Celsius, to be exact ay nasa 42.7 degrees Celsius ang naitala naming init pandamak kahapon. Ibig sabihin lamang ay mayroong mas mahigit sa amin, sigurado yan. Matik na po yan sa heat index mula sa mga data feeds ni Pag-asa. Nangunguna ang Catanduanes dyan sa may Birak na umabot ng, according sa kanila, ay nasa 44 degrees Celsius ang kanilang init mandama. At lumalabas, mukhang pangalawa lamang kami sa Caloocan na nasa, nasa bandang 42.7 degrees Celsius ang temperatura namin sa Caloocan. Samantala sa ating basic series in past 24 hours, ang Cotabato pa rin ang nangunguna sa may pinakamalisangang temperatura na nasa 34.8 degrees Celsius. Sa Baguio City ay nasa 15.2 degrees Celsius ang kanilang naging lowest temperature. At sa Inulan naman ay ang Clark, dyan sa may bahagi ng Pampanga ay umulan sa kanila ng 14.6 mm ang total rainfall. Gaya na ating sinasabi, isolated po ang nangyayaring mga kalat-kalat na pag-ulan. Ibig sabihin, dahil sa aasahan nating overcast, ay typically puro isolated rain showers ang mararanasan natin na magkakaroon ng mga pag-ulan dahil na rin sa easterlies. Wala tayong so far na space weather status at volcanic thermal alert status, so diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa halos drier po, na nasa 65% po at bumababa ito ng 4% since last hour. Nanatiling mataas ang ating barometric pressure na nasa 1,014 hectopascals.
ang highest atmospheric pressure natin, and since steady ito since last hour. Pataas pa lang ang high tide level natin sa may pangpang ng Manila Bay. So may 5 hours and 4 minutes pa or exact 3:37 PM para sa maximum high tide. At kung titingnan natin kung lalagpas ba o aabot ng 1 meter ang taas nito, mukhang aabot nga. Mamayang mga 3:37 PM ay magma-maximum po ito sa 1 meters ang taas ng high tide. So mga bandang hapon po, mga bandang alas 2, alas 3, ingat na lamang po dahil medyo mas malalim-lalim pa rin ang taas ng ating high tide mamayang hapon. Mga bandang alas 2 na po ito o mga bandang 3:37 PM na nga po ang mangyayari. So ingat na lamang sa mga mangingisda natin na huhuli dyan sa may pangpang ng Manila Bay at sa mga lalo na yung mga kabataan natin na maliligo sa may pangpang ng Manila Bay. Malalim-lalim po yan mga folks. Maganda ating air quality so far. Nasa good condition po tayo. So, diretso kaagad tayo sa ating almanac. Sisikat ang haring araw o sumikat kanina ang haring araw kaninang 6 o'clock AM. Umeksakto na po. Ibig sabihin lamang halos pumapantay na po ang araw at gabi base sa ating sunrise coordinates. At kung titingnan natin ay perfect equinox na po talaga siya. Almost sa perfect equinox na siya. Ibig sabihin malapit na ang napaka-close na niya sa pinaka-vernal equinox. So, sumikat po kaninang 6 o'clock AM at minasang lulubog ito mamayang 6:06 PM. Ang pagsikat naman ng haring buwan, o yung ating buwan, rather, na nasa waxing gibo sa 59% illuminated po, sisikat ito mamayang tanghali at 1:25 PM at inasang lulubog na ito kinabukasan na ng madaling araw at 1:54 AM. So, ibig sabihin, mamayang tanghali pa siya magmo-moonrise. So, wala pa siya ngayon sa ating actual coordinates ng sun and moon coordinates. Sa local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, magiging partly cloudy ang ating maghapon at inaasahan natin na hanggang bukas po yan, pero may chance daw ng pag-ulan bukas ng Martes at 39 to 40%. Ngayong araw, walang naka-forecast, so manatiling overcast po tayo nitong maghapon, kaya asahan ang maalinsangan at minsang mga light rain showers ang iiral mga folks. Diretso agad tayo sa tingin gamit na satellite imagery. Makikita po natin ang patuloy na klaro o halos walang gaanong kaulapan sa halos buong bansa. Pero ang silangang parte pa rin ng northeastern Luzon hanggang dyan sa may pating Bicol region ay makakaranas pa rin ng mga medyo maulap na himpapawirin. Dahil nga po sa umiiral na easterly, so makakaroon pa rin ng mga inaasahang mga isolated light rain showers at minsang moderate sa ibang bahagi ng silangan pa rin ng northeastern at southern Luzon area. Pero the rest ng buong Luzon, lalo na sa kalurang bahagi ng Ilocos Norte, at kagaya lang din kahapon, ay stationary po na drier po at very humid po na at malinsangan ang makakaranas dyan mula sa La Union pababa ng Pangasinan at kabilang na ang Central Luzon, pababa ng NCR at ilang bahagi ng Calabarzon pa rin mga folks. So asahan po tuloy-tuloy na maalinsangan. Damay na po dyan ang bahagi ng Laguna at Batangas area. At ayon nga sa mga nagpo-post, napakainit na daw talaga sa parte niyan ng Batangas area. So magpapatuloy yan ngayong araw mga folks. Huwag po tayong masyadong magde-dehydrate na o magbilad sa tinding sikat ng araw. Kaya asahan po na tuloy-tuloy na yan sa loob ng 2 hanggang 3 buwan na hot dry season natin sa Pilipinas. At sa buong bahagi ng Mimaropa ay manatiling partly cloudy lang din ang iiral. At kung titingnan natin sa ating dynamic na mapping at yung satellite imagery ng Himawari 8, makikita natin yung mula sa data feed ni Pag-asa na yung temperature ay tumataas na po kagad sa may bahagi ng kaluran ng bansa. Well, dahil nga po sa inaasahan nating humid at alinsangan. At makikita natin ang pagtaas na ng temperatura mula sa Central Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa at west portions ng Visayas, especially ng Panay Island at Bacolod region. So, wag pong masyadong magbibilad mga folks. Asahan po na tuloy-tuloy po ang pagtaas ng ating temperatura nitong maghapon. Kasama po ang bahagi ng Metro Manila, buong Quezon City, kasama na sa amin sa Caloocan, at pababa dyan sa may bandang Manila hanggang Mandaluyong at Makati na po. Mataas na po ang temperatura dyan na umaabot na po ng mahigit sa 30 to 33 degrees Celsius ang temperatura ngayong kasalukuyan.
However, sa ating Himawari 8, kung pagbabasa natin na natiling manipis po. So asahan po na dry po tayo at kakaunti lamang na mga kaulapan ang iira sa silangang bahagi ng Northeastern Luzon at Southern Luzon, kasama na ang Eastern Bicol Region. So magkaroon po ng mga pag-ulan ay mga light rains lamang ito at isolated ang mas madalas. At buong bahagi ng Visayas at Mindanao patuloy pa rin na magiging kinaptaman, fair weather po tayo, pero asahan po ang very humid, drier ang ating magiging weather systems ngayong araw. Mga puro partly cloudy lamang ang iiral. So wala po tayong asahan na masyadong maulap, maliban lamang silang bahagi nga po ng Southern Luzon sa may silangang bahagi nga po ng Bicol Region, kasama na ilang bahagi ng Northeastern Visayas area. So parting Northern Samar at ilang isla ng Masbate at parting Leyte at Panay Island ay magkakaroon ng mga ilang partly cloudy nitong maghapon. Pero it doesn't mean na hindi mawawala ang tindi ng humid natin at alingsangan maghapon dahil sa patuloy na easterlies na iiral. So wala tayong may ibang magiging comment, analysis, kundi ang iiral pa rin natin na easterlies sa buong bansa maghapon. So wag pong magpa-dehydrate, magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw kung hindi man sa mga light rain showers na isolated especially sa hapon o sa gabi. Natining wala tayong masyadong anomaly bagamat mayroong dito sa may bandang equator, sa binabanggit natin sa may bandang Caroline at Marshall Islands, na natiling naglalaro sa 10 to 20% yung anomaly development. Pero yung upward low convection na natiling napakababa at wala tayong nakikitaan na upward low circulation na magbubunsod po ng invest na low pressure area sa ngayon. At kung titingnan natin sa ating latest na Global Traffic Hazard Outlook mula siyempre courtesy of NOAA, makikita na natin in week 2 to week 3 ay nanatiling wala o napaka below average ang ating magiging pag-ulan. Bagamat hindi nagpapang-abot ng mas mababa o less than o greater than 50% yung probability, pero wala tayong nakikitaan na anumang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas hanggang third week na po yan from March 27 hanggang sa unang dalawang araw ng April 2024. So maaaring dito pa lamang sa third week natin, between March 20 to March 26, maaaring i-declare na nga po officially yan ni Pag-asa ng pagtatapos ng ating amihan. Pero sa atin, kung babalikan natin ang ating almanac, sa ating astronomical almanac, mula ngayong araw, 2 days from now, ay inaasahan na natin na magtatapos na po yung onset ng winter solstice natin o yung amihan peak natin sa Pilipinas at papasok na po ang vernal equinox. Ito na po yung pagsisimula ng ating dry season. Kung magbabasehan natin ang seasonal natin sa Pilipinas, yung seasonal cycle natin sa Pilipinas, which is March 20, 2024, eksakto 11:07 AM po yan, oras natin sa Pilipinas. Kung universal time coordinates naman ang pagbabasehan ninyo, ang oras nito ay madaling araw po. 3:07 AM naman sa universal time coordinates. So sa atin sa Pilipinas, 11:07 AM po ang eksakto niyan mga folks. So ibig sabihin lang yan na po ang pagsisimula o start ng ating hot dry season mga folks ha. So malinaw yan mga folks. At expected na tuloy-tuloy na po at since kahapon nakakaranas na tayo ng mas matitinding alinsangan at maglalaro na yan sa from 35 degrees Celsius pataas yung ating magiging temperatura sa Pilipinas. Konting araw na lamang mga folks. So be ready po at na-report na natin yan since January pa ang magiging epekto pa rin ng El Nino despite na descending na po ito. Manatiling makakaranas tayo ng toyo, very humid at very maalinsangan ang iiral sa atin sa loob ng at least mga 2 at mahigit na buwan. Diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Dahil hindi natin namanggit yung posibleng may mabubuo kanina lang. Mula sa ating global spectral model ay nanatiling wala po at yung easterlies natin mas umiiral na po ngayong simula ngayong araw at magtutuloy-tuloy na po yan ha. Yung binabantay natin ay napakamaliit na po ang chance nito na mag-i-invest. So wala tayong magiging komento dyan, maging sa mga computer models na ini-initial ngayon nitong maghapon. So wala po tayong expected sa loob ng 5 araw na may mamumuong sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility
sa loob ng 5 araw mga folks. Then maging mga computer models natin ay wala namang nakikitaan na anumang pamumuo. At mas iiral sa atin ang tuyot at tag-init na panahon ngayong magkakatapusan ng March 2024. So medyo paghandaan na po natin ito mga folks. Sa ulat lindol, so far ay mula kaninang madaling araw ay marami-rami na kaagad tayo na naitalang mga paglindol at meron na tayong naitala na magnitude 4.0 pataas. Simula kaninang 3:31 AM ay nakapagtala ng magnitude 4.6 diyan sa bahagi pa rin ng Balut Island sa Municipality of Sarangani at 37 km po ang epicentral depth nito. Magnitude 4.6 po ito at yung kasunod na magnitude 4.0 pataas to be exact ay magnitude 4.1 naman diyan naman sa may bahagi ng southeast ng Jose Abad Santos, Davao Occidental pa rin. So medyo nasa malayo-layo ito, bandang Indonesian Peninsula pa rin o Malaysia. Hindi ko sure kung sakop pa rin to sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o na Exclusive Economic Zone. Since pasok pa rin sa data feed ni PBOX, may tuturing pa rin natin pasok sa bansa. Pero malayo-layo naman ito sa kalupaan o landmass. At ang huling paglindol nga sa may bandang Jose Abad Santos, Davao Occidental, ay malalim-lalim po ito at 186 km po. Naganap ito kaninang maga, 7:41 AM. And the rest ay mas marami-rami na po mga pagyanig at typically madalas pa rin sa may bandang Occidental, Occidental Mindoro, yung huli nitong magnitude at sa bandang Surigao del Sur, mga folks, mga magnitude 1.722 ang madalas na mga pagyanig. Kung sisilipin natin yung historical earthquakes natin, para sa update kung nakakailang paglindol na tayo for the month of March, napapansin natin ay mas dumarami po ang mga pagyanig nowadays. At kung sisilipin natin, ang total earthquakes na natin ay mabot na po sa 675 na mga paglindol po. From magnitude 2.0, 642 ito. Magnitude 4.0 ay nasa 32 na po. So, ibig sabihin, nadagdagan ng dalawa, which is nabanggit ko na po kanina sa may Southern Mindanao pa rin ito, sa Baybayin. At wala namang nadagdagan sa ating magnitude 5.0 at 6.0 pataas. Nanatiling nasa 1 at 2 lamang ang naging pagyanig na huling na-record from magnitude 5.0 and 6.0. Hanggang sa kasalukuyan, wala namang nadagdagan. Ang madalas lamang nadadagdagan palagi ay ang magnitude 4.0 at magnitude 2.0 pataas. So ingat na lamang, lalo na sa Surigao del Sur pa rin, na madalas pa rin mas niyayanig kumpara sa iba't ibang bahagi ng bansa. At narito naman ating 3D Today Weather Forecast para sa araw ng Lunes, March 18, 2024.
lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, March 18, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website at www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na hindi natin naibalita. Ngayon, kakapasok lang ng update ng space weather status natin. Nagkaroon na tayo ng solar X-ray flux na solar radiation. So, ina-expect solar radiation, radio blackout o minor radio blackout na posibleng mangyari sa iba't ibang bahagi ng mundo na naapektuhan ngayon ang Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas Although mababa lamang ito at M category, pumitik ito kanina ng M4.7 kung di ako nagkakamali. At ngayon ay nag-maximize na ito ngayon at M1.0. So nasa M class alert po tayo ngayon. So expected may mga posibilidad o maliit na minor radio blackout na mararanasan kung sakali man na makakaranas kayo ng mga radio interruption, maaaring between lamang o maaaring magbababa ito within 40 to 80 meter ang taas na posibleng magkaroon ng maliliit na radio blackout. At visit na lamang din sa aking dashboard, sa aking Pimo Weather page para sa real-time events sa ating weather situation gamit ang aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.